ilang araw na po silang stuck dyan? Well, titignan natin yung mula nung February 28, di ba? So more than 40 days, 39th day kahapon simula nung magsimula yung gulo, mga ganun, more than a month na po. Yes. Oo. Yung supply, kamusta yung, sige pa. Yung supply, yun nga yung binabanggit ko kanina. So meron namang steady supply of food and water. Of course, ang tripulante, sanay na yan lumagi sa barko, di ba? Yes, opo. Umabot nga ng buwan. Pero kakaiba lang ito kasi nandun sila sa Persian Gulf, kung saan kaharap nila ang Iranian coastline. Pero nandoon lang sila lahat. Wala namang panganib in the sense that inaatake ng Iran yung mga barko. Wala naman tayong nakikitang ganun. Ang kailangan lang talagang makalabas sila. Kaya tayo ay kinakausap din natin yung ilang mga family members to assure them na sila naman ay safe on board, still carrying out their functions, and basta minomonitor lang natin na may food and water supply sila. Pangalawa pa pala natin minomonitor yung mga entitlements contractual. According to the contract, ang maganda sa kontrata ng seafarer, hindi sa kanya lahat napupunta yung sweldo niya. 80% of the sweldo of a seafarer goes straight to the family. Tama po yan. 20% lang sa kanila. Oo, kaya nakakasiguro tayo na habang sinasabi natin 5,600 ang stranded, 5,600 families pa rin ang nakakapagpatuloy na makatanggap ng kanilang contractual entitlement. Oo, tama po yung impormasyon na yan na naibigay ninyo. But more than that, syempre yung ang iniisip malamang nito ng pamilya, yung safety nga po nitong mga asawa nila na nandyan ngayon sa Persian Gulf. Sir, may internet connection pa po ba ang karamihan po sa mga vessels natin doon? Nakikipag-ugnayan naman sila doon sa mga pamilya nila? Magandang punto yan. Isang instruction natin binigay, strong internet connection. At ito na rin nga yung ginagawa ng mga ship owners. They ensure na malakas yung Wi-Fi connection. Pero sa pakikipag-ugnayan nyo po dito sa mga Pinoy seafarers na ito, are there Pinoy seafarers na gusto ng talagang makauwi na? Kumbaga kung makadaan sila doon, hindi na ulit sasampa ng barko? May mga ganun po bang balita? Well, of course, lahat sila gusto makaalis ng Persian Gulf. Everybody, no? Kasi hindi pa karaniwan yung trap sila doon. Dapat kasi nandun sila para mag-pick up ng crudo ng langit, di ba? At kung Qatar yan, they liquefied natural gas. So dapat makaluwas sila doon, di ba? Mula doon. Kaya't yun ang number one na sinasabi nila sa amin aside from the food and water supplies. Pero yun nga, yun naman ang na-work out ni Sectes with the Iranian side. And at harinawa ay maipatupad na natin ito. So ongoing, ang ginagawa natin ngayon, nagbibigay tayo ng impormasyon doon sa mga ships. Basta ang kasiguraduhan po, ang sigurado po tayo dito, Secretary, walang panganib ng missile attack o anumang pag-atake from Iran dito po sa mga vessels na naipit po dyan sa Persian Gulf. Maliban na lamang sa yung inatake ng mga 4 weeks ago, yung tugboat kung saan nawawala isa pa nating tripulante, sa Strait of Hormuz mismo ito. Hindi sa Persian Gulf or sa Gulf of Oman kasi nasa gitna ng Persian Gulf and Gulf of Oman yung Strait of Hormuz. Pero yung mga nasa Persian Gulf, wala tayong nakikitang anumang sign na may pangamba, na may threat na sila, may banta na sila ay aatakihin ng Iran. Pero yun lang talaga. They just need to get themselves out of there. Number one, safely, for their safety. Number two, yung kanilang, di ba, yung malaking issue ng supply ng crudo sa pandaigdigan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.